Happy New Year sa inyong lahat mga Lodi. Ika-110 kabanata sa pagpapatuloy. Kahit wala ng mga paa si Fist Emperor ay patuloy pa rin siyang lumalaban gamit ang kanyang dalawang kamao. Na parang sinasayawan lang ni Perverted Emperor ang mga tinira sa kanya ni Fist Emperor. Na sinabi pa nito na may natitira ka pang lakas sa mga kamao mo, ano? Dagdag pa niya na pero sa tingin mo, gaano katagal mo kaya magagawa niyan? At pagkatapos ay nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang latigo at tumatawang hinampas niya ito kay Fist Emperor. Na nahihirapan namang hinarang niya ito. Habang mabilis na papalapit ang ating bida, ay sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Ang paa daw ng Fist Emperor ay may pinsala. Dagdag pa niya sa isip na sa ganitong takbo. Gaano man siya kalakas, tiyak na mamamatay siya. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang grupo na Windsword Regiment. Mabilis na alisin ang mga hayop na ito at tumulong sa Fist Emperor. Na napasabi naman si Mubi habang sinuntok niya ito na ito daw ay nakakabwisit. At ito daw ay imposible. Para matalo ang ating Fist Emperor ng isang tulad ng hayop na yon. Na sinabi naman ni Peng Chion na hindi daw nila pwedeng hayaan na mamatay siya. Sinabi naman ng ating bida habang hinaharap ang dalawang ito na ang mga gago daw na ito ay medyo malalakas. Habang nakatayo lang sa iisang pwesto si Fist Emperor ay patuloy siyang umaatake kay Perverted Emperor. Na iniilagan lang niya ang mga ito na sinasabi pa na ayos. Ayos daw yan. Dagdag pa niya na dahil hindi mo rin naman kayang tapatan ang bilis ko, bigla akong nagkaroon ng mahusay na idea. Na makikita ang muka ni Fist Emperor na nangangalit ang ngipin na sinabi niya na ano. Na nakangiti naman ng tugon si Perverted Emperor na tila nakakaloko. At pagkatapos ay mabilis niyang tinakbuhan paikot si Fist Emperor na napasabi pa siya na ang walang hiyang ito. At sumigaw siya habang atake ng kanyang kamao na sinasabi pa na akala mo ba ubra sa akin ang bulok na pakulo mo. Na tinamaan niya ito sa dibdib na makikita ang dugo na tumalsik sa hangin. Na nakangiti ito sa kanya na tila sinadya niyang magpatama na sinabi pa nito na dapat kitang purihin, nagawa mong matukoy ang tunay na ako sa kabila ng lahat. Dagdag pa niya na gayunpaman, ikaw lang ang magkakaroon ng nakamamatay na sugat. Na napatingin si Fist Emperor sa kanyang katawan at nakita niya ang kamay ni Perverted Emperor na nakatusok dito. At pagkatapos ay masayang hinugot niya ito. Na mabilis itong dumistansya kay Fist Emperor. Na makikita pa ito na sinasabi sa kanya na Fist Emperor. Tapos na ang lahat na yon. Dagdag pa niya na bago ka mamatay, sisiguraduhin kong hindi ka malulungkot sa kabilang buhay. Hawak ang binutas na katawan ni Perverted Emperor ay sinabi ni Fist Emperor na ikaw na walang hiya ka. Na makikita ang grupo ng ating bida na ginagawa ang lahat para mabilis nilang matalo ang kinakalaban nila at makapunta kay Fist Emperor. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip habang gumagawa ng pag-atake na magaling. Lahat ay nananatili sa kanilang pwesto. At mukhang makakatulong pa daw sila sa Fist Emperor bago mahuli ang lahat. Na ilang saglit pa ay nanlaki ang mata ng ating bida nang may maramdaman siya at napasabi na ang masamang enerhiyang ito ay. Na napatingin siya sa kanyang gilid at nakita niya ang latigo na malapit nang tumama sa kanya. Na ito ay mabilis niyang naiwasan. Ngunit sa pagiwas niyang iyon ito ay tumama sa dalawa niyang kasama na si Kalbo at si Mubi na direktang tumama sa kanilang ulo. Na napalingon ang ating bida sa kanila at nagulat at hindi makapaniwala na natulala sa pangyayari. Na makikita ang dalawa niyang kasama ay pabagsak na sa lupa na wala ng buhay. Halos magulantang ang isip ng ating bida sa pangyayaring naganap. Na naiisip pa niya ang mga pinagsamahan nila na napasabi pa ang ating bida na Mubi, Hagonchong. Na napatingin din sa dalawa ang mga kasamahan nila na hindi makapaniwala na nanlaki na lang ang mga mata sa kanilang nakikita. Sabay sigaw na hindi daw. Ito maari. Na makikita ang dalawa na nakahandusay na sa lupa na wala ng malay na pinagmamasdan nila. Na sinabi naman ni Perverted Emperor na sayang daw naman. Siya daw pa naman ang kanyang tinutukan bilang kanyang unang target, pero nakalusot daw siya, Song Wumuon. Habang patuloy sa paglalaban ang grupo ng ating bida ay lumingon ang ating bida kay Perverted Emperor na may mga tingin na sobrang galit na sinabi niya na ikaw na walang hiya ka. Sinigaw na sinabi sa kanya ni Peng Chion na regiment leader. Sila na daw ang bahala sa mga bagay dito. Basta patayin niya lang daw ang walang hiyang iyon.
Na umiiyak naman itong sinabi na kung hindi daw niya siya mapapatay. Hindi daw niya siya mapapatawad. Nabumuhos ang emosyon ng ating bida na makikita ang mga ngipin niya na nangangalit at sinabi sa kanyang isip na bilang isang leader. Hindi ko man lang sila nailigtas. Na mabilis na sumugod ang ating bida dala ang nagliliyab niyang enerhiya na sinabi pa niya na perverted emperor. Bilang isang leader ng Windsword Regiment, pananagutan mo ang ginawa mo. Habang nakatingin sa ating bida na papasugod sa kanya, ay nagulat ito na sinabi nito na ano. Ano daw klaseng enerhiya ang nasa kanya? Na makikita ang espada ng ating bida na nagliliyab sa enerhiya. Na tinaga niya kay perverted emperor ngunit ito ay hinarang niya ng kanyang latigo. Sa lakas ng salpukan ay halos mawasak ang paligid nila. Na makikita ang muka ni perverted emperor na nangangalit ang mga ngipin na sinabi niya na ang lakas daw ng loob ng hayop na ito. Habang nanunood ng laban si Fist Emperor at patuloy sa pagdurugo, hawak ang kanyang sugat, ay sinabi niya sa isip na huwag mong maliitin siya, siraulong perverted emperor. Dagdag pa niya sa isip na mukhang dumating na ang oras na ipasa ang entablado sa mga nakababatang henerasyon. Sinabi pa niya na makikita ang ating bida at si perverted emperor na nakakatawang isipin na ang katapusan ng iyong kasamaan ay magiging unang handog para sa isang bagong dragon sa Murim. Makikita pa ang muka ni Fist Emperor na napapangiti na sinabi na sa totoo lang. Hindi daw ba laging ganoon sa Murim? At pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Penchion na sinisigaw niyang sinasabi na lahat daw sila, huwag daw hayaang makasagabal ang mga hayop na ito sa kanilang leader. Dagdag pa niyang sinigaw na tulad daw ni Namubi at Hagonchong. Ilagay daw ang buhay nila sa panganib at pigilin sila. Na makikita ang mga muka ng kanyang grupo na sinabi ng mga ito na okay. At habang nagliliyab naman sa enerhiya ang ating bida ay sinabi niya na perverted emperor. Hindi daw niya siya mapapatawad. Na napasabi naman sa isip si perverted emperor habang inihampas niya ang kanyang latigo na buwisit na insektong ito. Siya daw ay nasa transcendent level na. Dagdag pa niya na baka nga hindi. Siguro ay mas mataas pa daw doon? Na makikita ang ating bida na gigil na patayin si perverted emperor na sinabi pa sa isip niya na ngunit ang ating bida daw ay wala pa sa absolute level. Pero ang pinagtatakahan niya ay ang nagliliyab na enerhiya na inilalabas ng ating bida sa kanyang katawan. Na naiisip pa niya ang Palm Emperor na sinabi sa isip na anong klaseng martial arts daw ba ang ginawa niya para sa kanyang apo. At dito na po nagtatapos ang ika-110 kabanata. Ika-111 kabanata sa pagpapatuloy. Habang nagliliyab ang enerhiya ng ating bida pasugod kay perverted emperor na itinutok niya ang kanyang espada na naglabas ng enerhiya, ay sinabi niya sa isip na ito ang galaw na naisip ko matapos panoorin ang laban niyo ng Fist Emperor. At tinatawag daw niya itong Dragon and Taegir Battling. Ang enerhiyang pinakawalan ng ating bida ay patungo kay perverted emperor na ito ay naghanda na harangin gamit ang kanyang latigo na napasabi pa na ito daw ay kamangha-mangha. Pinalibutan ni perverted emperor ng kanyang enerhiya ang buo niyang katawan kasama na ang kanyang gamit na sandata at hinarang ang atake na ibinigay sa kanya ng ating bida na gumamit ng Transcendental Enhanced K. Nanlaki naman ang mga mata nito na nahihirapan na napasabi sa kanyang isip na lumalala daw ang mga internal niyang pinsala dahil ang sword flux niya ay sumasabay sa mga suntok ng hayop na iyon na si Fist Emperor. Dagdag pa nito habang pinaikot ang kanyang latigo upang harangan ang mga atake ng ating bida na pero hinding-hindi ako matatalo ng ganito. At ibubuhos daw niya ang lahat ng kanyang inner ki at tatapusin daw niya siya. At pagkatapos ay hinampas niya ng latigo ang ating bida ng malakas na tumama ito sa kanya. Na ang ating bida ay napaatras na napasabi pa ng busit na perverted emperor. Makikita ang ating bida na sumusuka ng dugo habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi ko akalaing kaya niyang durugin ang sword flux ko at gumamit ng napakalakas na atake nang sabay gamit ang kanyang pinalakas na ki. Dagdag pa niya na mabigat ang tama ko mula sa isang atake na nagmula sa kanya. Sinabi pa niya habang naiinis na nakatingin kay perverted emperor na tulad daw ng inaasahan niya, mukhang hindi daw niya siya kayang talunin. Habang binabalutan din ng matinding enerhiya si perverted emperor ay nakatingin ito sa ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na kung hindi dahil sa laban sa Fist Emperor, natapos ko na sana ang insektong batang ito sa isang hampas lang.
At pagkatapos ay pinasayaw niya ang kanyang latigo na binalutan niya ng enerhiya, at hinampas ito sa ating bida, ay sinabi pa niya sa isip na pero sa tingin daw niya ngayon, hindi na daw niya ito mapipigilan pa. Nasinigaw pa nito sa ating bida na mamatay kang insektong bata ka. Na makikita ang ating bida habang sinasabi sa kwento na gayunpaman, mabilis siyang napuno ng matinding kalituhan at pagkabigla. Na napasabi siya sa kanyang isip na naapektuhan daw ba ng kanyang pinalakas na ki ang kanyang inner ki. At hindi daw gumagalaw ang kanyang inner ki. Ang ki ng Forbidden Divine Art ay palaging may tiwala at buong kumpiyansang umiikot sa kanyang katawan. Pinapabilis ang kanyang paggaling at nagbabalik ng mabilis. Inisip niyang kakaiba na hindi kasing bilis ng dati ang pagbalik ng kanyang ki sa kanyang paglalakbay pabalik, pero hindi niya ito inisip na seryoso. Na napasigaw ang ating bida na sinabi niya na hindi pwedeng ganito. Na sinabi pa sa isip ng ating bida na sumpain ka perverted emperor. Gayunpaman, ngayon na aktibo na niyang pinapaikot ang kanyang ki, at sinusubukang mag-cultivate, napagtanto niyang hindi ito gumagana tulad ng nararapat. Parang mabagal at mapurol. Napakabagal ng bilis ng pag-ipon ng ki sa kanyang dansyan. At pagkatapos ay mabilis na makikita si Mara na dumaan sa latigo ni perverted emperor. Napumunta siya sa likuran nito na agad naman itong napansin ni perverted emperor. Na nagulat naman ang ating bida sa ginawa ni Mara. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi pa niyang may pag-aalala sa isip na wag daw niyang gawin iyan Mara. Dagdag pa niya sa isip na kahit siya pa daw yan, ang pag-sneak attack sa isang ganap na absolute master ay siguradong pagpapakamatay. Na makikita ang mata ni perverted emperor na mabilis na napatingin sa kanyang gilid. Na mabilis niyang tinusok ang katawan ni Mara na susubukan pa niya sanang harangan, ngunit hindi na niya ito inabutan. Na makikita ang kamay na duguan. Ni perverted emperor na galing kay Mara na masaya pa nitong sinabi na inisip mo bang gagana ang iyong sneak attack sa isang katulad ko. Napaluhod si Mara sa lupa habang hawak ang kanyang butas na katawan na nagsusuka ng dugo. Na nagulantang na naman ang ating bida na napasigaw na Mara. Na tumingin ito sa ating bida na walang emosyon ang muka na tila may sinasabi sa ating bida. Na napaisip ang ating bida na makikita ang kanyang mata na saglit nga lang daw. Maaaring inasahan na ni Mara ito. At siguradong ginawa niya ito para bigyan ako ng pagkakataong umatake sa kanya. At pagkatapos ay nagliyab na naman ang kanyang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan habang sinasabi niya sa kanyang isip na nag-alay daw siya ng kanyang buhay sa panganib para sa kanya. Na makikita pa ang muka niya na matinding pinagliyab ang enerhiya ng ating bida na sinabi pa niya na upang bigyan ako ng isang pagkakataong ito. Ibubuhos ko ang lahat ng aking inner ki sa ataking ito. At pagkatapos ay gumamit ang ating bida ng Godly Step Disorientation Extreme. Na ikinagulat ni perverted emperor ng ating bida ay malapit na sa kanya. At napalingon ito at napasabi na ang buwisit na ito. Paano daw ito nangyari? At pagkalapit ng ating bida ay gumamit siya ng Wind Fury Storm na mabilis namang hinarang ni perverted emperor ng kanyang latigo ito. Na makikita ang kislap ng mga enerhiya na nagkalat sa paligid sa lakas ng salpukan. Napapangiwi ng bibig si perverted emperor habang tinatamaan siya ng mga kislap ng enerhiya ng ating bida. At hindi pa tapos ang ating bida sa ginawa niyang atake, at gumamit pa ng Ice Storm na sinabi pa niya na papatayin kita perverted emperor. Habang tumatama ang kanyang atake kay perverted emperor ay napasabi pa ito ang insektong ito. Paano daw niya ito nagagawa? Na muli na naman silang nagsalpukan habang sinasabi ng ating bida na mamatay ka. At mapunta ka sa impyerno perverted emperor. Na makikita ang muka ng ating bida na nagtatalsikan din ang mga dugo sa muka nito. At pagkatapos ay gumamit naman siya ng Golden Castle Iron Wall habang sinasabi niya sa isip na hindi ko na kayang makakuha ng iba pang mga nakamamatay na pinsala. Kailangan kong umatake at depensahan ng sabay. Na naiinis namang sinabi ni perverted emperor sa kanyang isip na sa ganitong uri ng sword shield, kayang maabot ng batang iyon ang distansya sa pagitan namin. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ito daw ay delikado. Na makikita pa ang mata nito na sinabi sa isip na wala ng oras para sayangin. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas din. At pagkatapos ay gumamit siya ng isang daliri na nagpalabas ng malakas na enerhiya na sinabi pa niya na tingnan mo akong wasakin ang walang silbi na sword shield na yan. Na tinamaan ang ating bida sa kanyang balikat na kanyang ikinangiwi ng muka habang tinitingnan niya ito.
At tumingin kay perverted emperor at sinabi sa isip na sandali, huminto ang kanyang panghampas. Ngayon na mabilis siyang gumamit ng second movement golden wall key bullet. Na nagulat naman si perverted emperor na napasabi na ito daw ay imposible. Iniwan niya ang kanyang sword shield at ginawang isang key bullet. At nanlaki na lang ang mata nito nang tumamas kanya ang key bullet ng ating bida. Na napatingin ito sa kanyang nawasak na kamay at napasabi na ang buwisit na insektong ito. Ang lakas daw ng loob niya. At pagkatapos ay sumigaw si perverted emperor na lumiwanag ang mata habang sinasabi pa na hindi ka naman ang palm emperor. Sa tingin mo ba mamamatay ako sa isang tulad mo? Pinaghugis latigo niya ang kanyang enerhiya na tinatawag niyang Nine Chaotic Wall Slash na pinatakbo niya papunta sa ating bida. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang malapit na sa kanya ang latigong enerhiya ni perverted emperor na kung hindi ko ito mapigilan, ang mga miyembro ng Windsword Regiment sa likod ko. At si Mara ay mamamatay lahat. Nananlaki ang mata niya sa pag-iisip na yon. At pinagliyab na naman niya ang kanyang enerhiya pati na ang kanyang mata habang sumisigaw. At sinabi na ipapadala na daw niya siya sa impyerno, perverted emperor. At dito na po nagtatapos ang ika-111 kabanata.